Naguguba ka na ba dahil buong maghapon ka bura ng drawing ng anak mo sa pader at sa sahig? O baka naman ikaw yung tipong high blood na dahil bagong pintura ang bahay nyo pero ginawa namang canvas ng anak mo? Alam nyo ba guys na ang batang mahilig mag-drawing sa pader ay lalaki may mataas na special intelligence? Sign ba yan ng pagiging pasaway o senyales lang po yan na matalino ang anak mo dahil kailangan niya ng malaking space para i-express ang imagination niya? Panoorin mo ganun itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 42 ng serye natin. Usapan naman natin guys itong wall art drama ng anak mo. Minsan nakakahilo kapag pati yung puting pader mo may abstract art na ng pusa o ng araw. Pero sa totoo lang guys, no, ang pag-drawing sa vertical surfaces o sa malalawak na sahig ay nakakatulong sa kanilang spatial intelligence at core strength. Mas madali para sa mga bata ang mag-drawing na nakatayo dahil mas malaya ang galaw ng balikat at braso nila kaysa kapag nakaupo sa maliit na papel. Pero sa kanila guys, ang pader po hindi po yan gamit. Isa yung opportunity para ilabas kung gaano kalaki ang mundo sa loob ng isip nila. Hindi po sila nagbabandalism ha. Naghahanap lang sila ng tamang sukat para sa sarili nilang sining. Ikaw mami at daddy, anong pinakamatinding masterpiece ang nakita nyo sa pader nyo? Yung anak ko guys, ginawang blackboard ang likod ng pinto namin. Pati yung sapatos ko may signature na ng Crayola. Comment nyo naman ang pinaka-shocking na drawing na nadaanan nyo sa bahay at pagtawanan tayo dyan sa chat box. Ito po guys sa mga tips para sa anak natin na yan. Una, the yes space. Imbis na bawal mag-drawing, lagyan po natin ng malalaking Manila paper o whiteboard ang isang parte ng pader. Sabihin mo, lang dito lang tayo mag-drawing ha. Hindi tayo pwede sa iba, dito lang tayo, okay? Pangalawa guys, no? Washable is key. Mamuhunan tayo guys sa mga washable crayons at mga markers. Isang punas lang tapos agad ang problema. Hindi ka na kailangan makuba sa kakakuskus mo. Pangatlo guys, no, involve them in cleaning. Kapag nag-drawing sa bawal na pader ang anak mo, bigyan mo siya ng basahan. Na kailangan natin linisin to para maging white ulit, okay? Para matutunan niya ang konsepto ng responsibility sa sarili niyang gawa. Kaya sa huli guys, no, ang pader ay pwedeng pinturahan ulit, pero ang creativity po ng bata kailangang alagaan habang bata pa. Mapapaisip ka na lang talaga. Ha, anyari, yung coloring book mo malinis na malinis, pero yung pader natin sa sala dinaig pa yung National Museum sa dami ng display. Abangan niyo bukas guys ang day 241 natin dahil pag-uusapan naman po natin bukas ang The Toy Surgeon. Yung hilig kalikutin at sirain ng laruan para lang makita kung anong nasa loob. Kita-kits po tayo bukas. Bago ulit tayo mag-iwalay-walay mami at daddy, no, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa Gin and Jan Kidswear. Ang inyong suporta po sa aming brand ang dahilan kung bakit nagpapatuloy po ang mission natin na magbigay ng mga ganitong parenting contents. Sa bawat pag-order nyo guys ng aming dekalidad na damit, direkta nakakatulong kayo para maituloy natin ang 90-day journey natin. Kaya salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin habang sabay-sabay nating ginagabayan ang mga bida-bida nating mga anak. Kita-kits po ulit tayo bukas mami at daddy.